Jiang Chen, ayoko sa mga matabang baboy. Huwag mo na akong guguluhin pa. Lumayo ka sakin. Leche, si Jiang Chen, ang pinakamataba sa buong eskwelahan. Naglakas loob pa siyang magtapat sa campus queen na si Su Qingyao. Hindi ba't parang basurang nangangarap ng ginto? Nagpapahiya lang siya sa sarili niya. Sa katawan ba naman ni Jiang Chen na parang baboy sa taba? Paano naman siya magugustuhan ng campus queen? Hindi man lang siya tumingin sa salamin para tingnan ang sarili niya. Teka, bakit parang pamilyar ang eksenang to? Putanjay na, nabuhay ako ulit. Mula 2026, bumalik ako sa 2016. Noong grade 12 ako, at ito pa yung mismong araw na kakabasted lang sa kin ng campus queen na si Su Qingyao. Ang araw na naging katatawanan ako ng buong school. Hindi, sa nakaraang buhay ko, 10 taon ang ginugol ko. Para lang magbawas mula sa 300 pounds hanggang 120 pounds. Tapos pagmulat ko, balik na naman ako sa dati. Niloloko mo ba ako? Ayoko talaga ng ganitong klaseng muling pagsilang. Na-detect ang sobrang sama ng loob ng host. Perfect Male God System, Emergency Activation. Pucha, System. Anong ibig sabihin ng The Chosen One? Anong ibig sabihin ng swerte? Bida, sagutin mo ko, look in my eyes. Kung ganun, nasa akin ang cheat code. Ano lang naman ang 300 pounds na timbang? System, bilis. Tanggalin mo na agad itong lahat ng tabako. Tapos petangkaden mo ako ng 15 centimeters. Gusto kong agad-agad na lampasan si Guan Yi. At tapak-tapakan si Yanzu. Para maging pinakagwapong lalaki sa buong universe. Ang system na ito, kahit na ang layunin ay likhain ang pinaka-perpektong male god sa buong universe, ay hindi sumusuporta sa pagkuha ng gantimpala ng walang paghihirap. Kailangang kumpletuhin ng host ang mga mission bago maganap ang pagbabago. Mission. Anong mission? Newbie mission, inilabas na. Kailangang tumakbo ng host ng 10 kilometers araw-araw. Mag-push up ng 200 times. At mag-squat ng 300 times. Kapag nakumpleto ito ng tuloy-tuloy sa loob ng 1 linggo, makakatanggap ka ng newbie gift pack. System, kung gusto mo kong patayin, sabihin mo na lang ng diretso. Hindi na kailangang magpaligoy-ligoy pa. Paano ko naman magagawa to, Aber? 300 pounds ang bigat ko. Asterisk. Ang matapang na mataba ay hindi takot sa paghihirap. Espesyal na kakayahan, ipinagkakaloob sa host. Una, araw-araw na automatikong mare-reset ang mga negatibong kondisyon ng katawan. Pagsapit ng hating gabi, lahat ay maghihilom at gagaling. Pangalawa, kasama sa newbie gift pack ang Supreme Beauty Liquid, Supreme Height Increasing Pills, at Supreme Slimming Pills. Tong newbie gift pack, ayos to Kung hindi ngayon kikilos, kailan pa? Mas gugustuhin ko pang mamatay kaysa hindi pamayat. Bahala na, gagawin ko ang lahat. 1 hakbang, 2 hakbang, 3 hakbang pagod na. Grabe, pagod na talaga ako. Tignan nyo, dali, yung pinakamataba sa school, si Jiang Chen, tumatakbo Siguro nabasted ng campus queen kaya nasaraan ng bait. Gusto yatang magpapayat, nakakatawa talaga siya. Pusta ko, hindi yan aabot ng 500 metro, sisuko na yan. 100 metro, 300 metro. 500 metro, Yaw, halos 3 taon ka nang sinusundan niyang si Jiang Taba. Ang bait-bait pa naman niya sa'yo, di ba? Kung sakaling pamaya talaga siya at ligawan ka, sasagutin mo ba siya? Sino naman siya para ligawan ako? Imposibleng pamayat yun. Kahit na pamayat pa siya, hinding-hindi ko siya titingnan. Itong exercise mission ko, basta matapos lang sa loob ng 1 araw, okay na. Hindi naman kailangang gawin ng dir-diretso. Kung hindi, baka bigla na lang akong mamatay dito. May oras pa naman para sa mga natitirang task. Pwede namang bumalik muna sa classroom para magpahinga bago ituloy mamaya. Pareng Chen, narinig ko buong tanghali ka raw tumatakbo sa track field. Nababaliw ka na ba? Sa laki ba naman ng katawan mong yan? Kinakaya mo. Pareng Chen, ang baho mo naman. Amoy pawis na pawis ka. Totoo nga ba yung mga chismis? Para lang makuha si Su Qingyao. Nagpakahirap kang tumakbo para pamayat. Noong nakaraang buhay ko, para lang makuha si Su Qingyao. Hindi lang ako nagpakahirap na magpapayat. Pagkatapos bumagsak sa exam, pumunta pa ako sa syudad niya para magtrabaho. Unti-unti, nawalan na tayo ng ugnayan. Hanggang sa nabalitaan ko na lang na naaksidente ka raw sa kotse. Ni hindi mo natapos ang kolehiyo bago ka pumanaw.
Medyo matapang nga ang amoy ng pawis ko. Pero totoo yung tumatakbo ako para pamayat. Pero hindi para makuha si Su Qingyaw. Kundi dahil ayoko na lang talagang manatiling mataba habang buhay. Ayaw mo nang manatiling mataba. Wait, totoo ba yan? Sigurado kang hindi dahil nabasted ka kaya ka nagkakaganyan. Siguradong sigurado ako. Ang mabasted, para sa akin, hindi big deal. Kasi sa totoo lang, hindi ko naman talaga siya ganoon kagusto. Sa dati kong buhay, dinaanan ko ang lahat ng hirap para lang pamayat. Pero kitang-kita ng dalawang mata ko. Si Su Qingyaw, na nagsasabing ayaw niya sa matataba, bigla na lang pumatol sa isang matandang seboso na kayang magmaneho ng maybak gamit ang isang kamay. Grabe ang pagka-under sa matandang yun. Pero sa huli, wala rin siyang napala. Ngayong nabuhay akong muli na may system. Hinding-hindi na ako magpapakabaliw sa maling tao. Hindi ba't mas okay itong napakagandang childhood friend na nasa harap ko? Pareng Chen, sigurado kang hindi ka nasiraan ng bait. Hello po, Tito. Sa totoo lang, kawalan niya na ni-reject ka niya. At tungkol naman sa pagpapapayat, okay lang kahit hindi mo magawa. Kasi naman, ang cute mo pa rin kahit medyo mataba ka. Hindi, kailangan ko talagang magpapayat. Datang, tingnan mo lang. Papayat din ako agad. At pagdating ng araw na yun, tawagin niyo akong ang pinakagwapong lalaki sa balat ng lupa. Hahaha, pareng Chen. Kung magiging gwapo kapag pamayat ka, edi siguradong gwapo rin ako. Dahil mag-eehersisyo ka para pamayat. Bakit hindi mo na lang ako isama? Gusto ko ring ibalik ang dati kong kakisigan. Sige, pray. Kung ganun, sabay tayong tumakbo ng 10 kilometro araw-araw. Mag200 push-up at 300 squat. Basta tuloy-tuloy lang, siguradong gagwapo ka. Sorry, Kuya Chen. Napalakas lang ang boses ko kanina. Hindi na ito pagda-diet. Papatayin mo ang sarili mo niyan. Ayoko pang mamatay. Mag-exercise ka na lang mag-isa. Datang, huwag ka nang pumatok. Patulugin mo muna ako. Bilang best childhood friend mo. Ayaw mo naman sigurong dahil sa kulang ako sa tulog. Ay mamatay ako bigla sa klase, di ba? Dali na, ay cover mo ako. Please, please. Ikaw. Shen na mukhang baboy, ang kapal ng mukha mo. Iba ka talaga, Kuya Chen. Hindi lang basta natutulog sa klase ng advisor natin, kundi pati yung top 1 student nating class president pa. Ang nagka-cover para sa'yo. Grabe, sobrang lakas. Ang lupit talaga. Klase, dismiss. Gising na ang hunter. Oras na para sa hunt. Maikli lang ang oras, mabigat ang misyon. Okay, nakapagpahinga na. Kailangang ituloy ang pag-eehersisyo. 1, 2, 3. Haha, anong trip niya ni Tabachoy Jiang? Pagkatapos ng klase, nagpo-push up agad. Hindi kaya na busted siya ni Su Qingyaw kaninang umaga. Kaya na-trigger at gustong magpapayat, no? 3 pa lang, bagsak na. Mas magaling pa ang 3 taong gulang na bata. Buisit, ang hirap pala mag-push up. 10 beses, hanggang doon na lang ang kaya ko. May kalahati pang oras ng break, hindi pwedeng sayangin. Squats naman. HMP, isang tandang baboy, gustong gamaya sa iba para magpapayat at habulin ang campus crush. Hindi talaga marunong sumukat ng sarili. Zusho, ano ba talaga ang gusto mong gawin? Ay, sorry, nadulas lang ang kamay ko, baka wala lang ako sa kondisyon ngayon. Paikot-ikot lang yung bola, tapos bigla na lang lumipad papunta sa'yo. Pero kung ayaw mong matamaan ulit, umalis ka na rito habang maaga. Pinapaalis mo ko, bakit naman? Dahil dito ako magpaprakti ng bola. Ako ang nauna sa pwestong to. Ang laki-laki ng hallway. Pwede ka namang magprakti sa ibang lugar. Pero dito ko gusto magprakti eh. Siyempre, kung ikaw, Tabachoy, ay hindi takot matamaan, pwede ka namang hindi umalis. Kaso nga lang, walang mata ang bola. Kung sakaling matamaan kita at masaktan, wala akong pananagutan.
Buwisit. Sumusobra ka na ata. Tingin mo ba madali akong apihin? Ang lakas ng loob mong ay bully ako dito sa eskwelahan. Akala mo ba hindi ako lalaban? Huwag kang lalapit. Wow, itong si Taba na laging inaasar ng lahat. Ngayon, may lakas ng loob na harapin ang campus heartthrob. Ang tapang niya naman. Grabe ang tapang nitong si Jiang. Bakit di ko napansin dati na palaban pala siya? Ding, nakatanggap ng 18 experience points. Tama na yan, magsisimula na ang klase. Parating na ang teacher. Tandaan mo to, huwag mo na akong susubukan ulit. Hindi mo kakayanin ang galit ng isang mataba. Magsitayo. Magandang araw po, teacher. Shu Yunjo, anong nangyari sa mata mo? Okay ka lang naman noong nakaraang klase. Bakit may black eye ka na ngayon? Wala po, teacher. Nataman lang po ako ng bola ng basketball noong naglalaro kaninang break. Sigurado ka bang bola ng basketball? Ang may gawa niyan. Oo po, bola po ng basketball. Jiang Chen, tumayo ka. Magsalita ka. Ano ba talagang nangyari dyan sa mata ni Shu Yunjo? Magsabi ka ng totoo. Ikaw ba ang may gawa niyan sa mata ni Shu Yunjo? Teacher, nakita ko po mismo ang nangyari. Wala pong kinalaman si Jiang Chen dito. Dahil sa pagtaas ng resistensya hala. Sir, hindi ko po alam. Hindi mo alam? Bakit ka tinitingnan ni Shu Yunjo? Umamin ka na. Ikaw ba ang sumuntok sa mata niya? Sir, pinagbibintangan niyo naman po ako. Wala naman po kaming alitan ni Shu Yunjo. Bakit ko naman po siya sasaktan? Tsaka sa katawan kong ito na ilang hakbang lang ay hinihingal na. Kahit pasubukan ko, hindi ko naman siya matatalo. Sige. Sino sa inyo ang magsasabi? Kung anong nangyari sa mata ni Shu Yunjo? May kinalaman ba si Jiang Chen dito? Hao Yingming, sabihin mo kung anong nangyari. Ako po hindi ko po alam. Sir, pagkatapos po ng klase, tumae po ako. Wala po akong nakita. Wang Angquan, ikaw naman. Hindi ko rin po alam. Umihi lang po ako. Sige. Ayaw niyong magsalita, ha? Kung ganoon, hindi muna tayo magkaklase. Maghihintayan tayo dito ngayon, hanggang sa may umamin sa inyo. P***cho. Sa lahat ng inisip ko, hindi ko inakalang. Ganito pala ka-istrikto si Sir Pan. Mukhang kailangan ko nang umamin. Hindi ko naman pwedeng idamay ang buong klase. Sir, yung mata po ni Shu yung tao. Nataman lang po iyon noong naglalaro siya ng basketball. Ako po mismo ang nakakita. Walang kinalaman si Jiang Chen dito. At lalong wala pong kinalaman ang sino man sa klase. Sir, ituloy nyo na lang po sana ang klase natin. Ha? Miss Tang Roxy. Totoo ba lahat ng sinabi mo? Sir, syempre po totoo ang sinasabi ko. Kung hindi po kayo naniniwala sa iba, sa akin pa po ba kayo hindi maniniwala? Sige, dahil ang class president na ang nagpapatunay. Tapos na ang usapang ito. Magklase na tayo. Nakatanggap si Bing ng 12 experience points. Salamat, Datang. Kung hindi mo ako sinalo kanina, siguradong lagot na ako kay Old Pan ngayon. Si Shu Yunjo naman kasi ang unang nang asar. Nagdepensa ka lang naman, kaya nga kita tinulungan. Pero ito na ang huli. Hindi na ayos sa away ang problema. Sa susunod, huwag ka nang manununtok, ha? Paano kung ikaw ang natalo? Di ikaw lang din ang masasaktan. Buti na lang at pwedeng mag-umpisa ulit. Sa buhay na ito, kailangan kong protektahan ang kababata ko. At para naman sa kanya, na ginawa akong parang aso niya sa loob ng 10 taon, si Su Qingyao. Magpakalayo-layo na siya.